no? Ayan, so umpisa na po natin. Ayan. Isa po siyang college graduate na hindi po naka-experience na mag-work. Ayan. So sabi nga nila, no, kaya tayo nag-college, kaya tayo nag-aral para magkaroon ng trabaho. Pero po siya, hindi niya po na, ayan, hindi po niya naranasan or na-experience ang mag-work mentor-mentee. Ayan. Isa na rin po siya sa Diamond Elite Executive and founder of the Rising Team Trident. Kung tama yung pagkakabanggit ko. Please welcome mga mentor. Tawagin na po natin ang ating guest for tonight, si Mentor Diamond Nat Maniego. Hello, amazing morning, Mentor Hi, Nat. Ayan, amazing palakpakan po morning natin po, mga mentor. Sir Dave. Thank you. So yun, amazing morning po again sa lahat. And una po sa lahat, no, gusto ko po mag-thank you kay Mentor Liovi and Mentor Ivy, no, sa pag-invite po sa akin ngayong gabi. And ayun, pakilala po ulit ako. Ako po si Nath Maniego. Ako po ay isang tourism graduate. Tama po. Wait lang. Di na po ako nakapag-experience, no, na mag-work dahil ginawa ko na po agad yung negosyo pagka-graduate ko. So, ayun, isi-share ko po dito yung journey ko sa IM Worldwide and mag-share na rin po ako ng mga tips na pwede po nating ma-apply sa negosyo. So, ayun nga, sayang no. Gumawa ako ng presentation kaso hindi nag-open, parang nag-crash yung file eh. Pero okay lang no, next time na lang. So, mabilis lang naman and sana may makuha kayong wisdom. So, ayun, start na tayo, no? So, nung nag-uumpisa ako, di talaga naging madali kasi sobrang comfortable ng buhay namin eh. So, lahat provided ng parents. Though nakita naman namin na yung mga struggles nila before, kaso mga bata pa kami noon, so di pa namin masyado naiintindihan. So sila, ang dami nilang hugot kung bakit kailangan nilang gawin. So, backstory po, no, tatlo po kami magkakapatid. And ang parents ko po si GM and si Pres po, no? So nag-network din po sila dati. So nakita po talaga namin na yung mga sacrifices na kailangan nilang gawin para mabuhay lang kami. Pero hindi namin naramdaman yung point na talagang walang-wala kami. Hindi nila napafeel yun sa amin kahit na walang-wala, parang okay pa din, meron pa din. So, kahit kwento na lang nila na promissory note na lang pala yung ginagawa nila para pag-examine kami, mga ganun. So, grabe, sobrang nakaka-proud din po yung ginawa ng parents namin, no? So, yun nga, dumating yung time na nung nagsistart kami na pagbebenta lang ng mga products sa mga kakilala, tapos post and benta lang online. So, yung pagbe-build ng organization, di pa namin masyadong na-appreciate and na-maximize. Then, one time, no, yung mga kasabay namin, nakikita namin na nagkakakotse na and kumikita na. So, ako, bilang bata pa nun, nakaka-curious eh. Di ba nakaka-curious kung paano nila nagagawa or kaya ko kaya. Pero since nag-aaral nga ako that time, nawala ako sa focus. So mga ilang taon din yun, 4 to 5 years. Di naman masama na mag-aral, pero sayang kasi hindi ko siya nasabay. And na-miss ko yung opportunity na masimulan siya ng maaga. Eh para akong palitaw noon, so familiar po no sa mga palitaw. Isa po ako doon dati, tulubog lilitaw, di po ako consistent. And yun nga, di ko alam paano i-manage yung time ko ng maayos. So nawala na naman ako sa focus and ng oras kasi nga loaded yung school. Pero ang good news naman is pagka-graduate ko, nag-decide na nga kaming magkakapatid na gawin talaga namin kasi hindi habang buhay aasa kami sa mga magulang namin eh. And syempre, masarap magkaroon yung talagang ikaw yung gumawa, yung matatawag mong sayo. So, kaya nag-umpisa na kami na umattend ng mga trainings natin and mag-grow dito sa IM Worldwide. So, hanggang dun ko na nakita yung purpose kung bakit ko ba ginagawa yung negosyo. So, yun yung gusto kong makatulong sa maraming tao. Kasi kami, aminado kami na comfortable talaga yung buhay eh. Ang daming nagsasabi na di nyo naman na kailangan gawin. Ang yaman nyo na.
bigay nyo na lang sa mga distributors, di ba? Pero okay lang yun. Ang ano lang naman, meron kasi kaming mga biglaang pag-uusap no, nila Press and GM at doon nagkaisa kami ng purpose. Yun yung wag mong gawin para sa sarili mo or para sa kita. So gawin mo yung negosyo para sa mga naniwala sa'yo, no? Kasi yung mga napajoin namin, nagtiwala sila na mababago yung buhay nila. So pinagkatiwalaan nila kami na maaabot nila yung mga pangarap nila and mabibigyan nila ng magandang buhay yung mga pamilya nila. So grabe yung responsibility, no? So yun yung pinanghuhugutan ko ngayon ng ah, lakas ng loob para ituloy lang ang pag-spread talaga ng ating negosyo. So pag nakita rin naniniwala ako na kapag ka pure din yung laman ng puso mo na tumulong, si Lord na talaga yung bahalang magbalik ng blessings niyan. So tenfolds pa nga, no? So kapag ginagawa natin ang negosyo, wag nating isipin yung mga sarili lang natin. So wag po tayong magpapasilaw sa greed or yung pagiging makasarili dahil masisira yung image and also yung reputation ng negosyo kapag mali po yung pagkaintindi natin dito. So wag po tayo mandaya. Madami po nagbababa ng presyo, nagsasabi ng mga hindi totoo para lang may mapa-join or magka-commission, mga binubulsa yung pay-in, no? May mga nakilala kong ganito pero wala na sila ngayon, no? So, dapat sincere po ang ating intention. Wag po natin silang tignan na pagkakakitaan. So, isipin pa natin kung paano pa natin sila mas matutulungan. So kaya i-share lang po natin araw-araw, no? Ang ganda ng mga produkto natin, share natin sila and yung negosyo para mas marami tayong taong matulungan sa kalusugan and pati na rin sa kabuhayan. So eto, meron din akong gustong i-share. Dalawa lang naman to, no? Pero napaka-importante na ma-remind tayo nito habang ginagawa natin ang negosyo. So eto palagi naming naririnig sa parents namin, kina Press and GM, kasi nga nasa magandang sitwasyon na nga kami ng buhay, no? Very comfortable. So kailangan namin maging gutom at maalis sa comfort zone. So ito na yun, no? Yung first is stay hungry. So hindi siya sa pagkain mga mensa. So ang kailangan lagi tayong gutom sa learnings, knowledge, wisdom, lalo na sa skill set at sa resulta. So wag tayo dapat maging komportable sa mga bagay na na-achieve natin. So halimbawa kung may mga kabataan dito na merong mga magulang na nagpro-provide sa lahat ng needs and wants nila or may mga members na may iba pang job or profession naman or may ibang negosyo, wag nating isipin na ay okay lang naman na hindi na tayo kumita sa IM kasi meron namang ibang source of income may mapaghuhugutan naman, nakakahingi naman ako kay mommy, kay daddy, no? So dapat maiwasan natin yung ganitong mindset kasi hindi talaga tayo mag-grow sa negosyong to kapag hindi natin sineryoso ng totoo. Then kadalasan kapag nakapag-give me 5 na or just for you na tayo or nakabenta na ng 30, 50 boxes. So iwasan natin magpahinga or magbakasyon agad. No, baka mamaya naka-bonus ka lang or nakabenta ka lang ng ilan. Wala ka na sa office ng 1 week, 1 month, di ka na nakita. 'Di ba? So kapag ganun po kasi yung gagawin natin, hindi tayo makakapag-create ng momentum. Ang momentum isa sa pinakamahalagang bagay pag ginagawa natin tong negosyong to. So tandaan natin na yung comfort or ease, enemy siya ng progress. So kapag tayo na komportable, napipigilan natin mag-grow sa lahat ng bagay, magiging stagnant tayo, hindi lalaki yung grupo natin, hindi rin malalabas yung unlimited potential na nilagay sa atin ng Diyos. So, kaya hindi rin tayo nakakakuha ng malalaking resulta para sa ating grupo and para sa family natin.
So, dapat kapag meron tayong ma-achieve na goal, kailangan gumawa ulit tayo ng mas mataas. Yung goal na kailangan times 10 yung hataw natin. Huwag yung goal na parang hindi na natin kailangan mag-effort kasi automatic hit naman na natin eh. No? So mag-goal tayo ng mas mataas, ng mas malaki para tayo din as business person mag-grow ng husto sa negosyong to. So dapat kung sapphire ka na, mag-goal ka mag-ruby. Kung ruby ka, mag-goal ka mag-emerald. Emerald, mag-goal ka mag-diamond. Kung diamond ka, i-goal mo na mag-blue diamond. At kung blue diamond, goal mo naman mag-black. Kung black, goal mo mag-crown diamond hanggang ma-reach natin no, lahat yung crown alpha mentor. Kasi wala namang imposible mga ments. Dati, parang ang hirap mag-diamond. Pero ngayon, di ba, ang dami ng diamonds. So, kailangan lang natin talaga maging consistent na mag-set ng goal para palagi tayong gutom. Kaya stay hungry. Kasi ang kalaban natin diyan, yung tinatawag nilang complacency or pagiging kampante. So kapag tayo nakampante, nanakawin nito yung mga bagay na kaya naman natin i-achieve eh. Pero dahil nakampante tayo, hindi na tayo nakausad. So kailangan palagi nating talunin yung ating latest achievement. So okay na yung isang araw no, mag-celebrate tayo sa mga bagay na na-achieve natin. Then set agad ng mas mataas na goal na i-hit. So halimbawa if na-reach na natin yung 100,000 per week nakita no? Dapat next goal natin 200 na, then 300 hanggang 1M na, 3M per week ah. Huwag nating tigilan hanggat hindi pa natin na ma-maximize yung complan ni IM. So dapat laging pataas para hindi agawin ng mga latest nating achievement yung future nating achievements. So kahit may grupo, kahit may kotse na, may bahay na, dapat meron laging i-goal ulit. Kailangan palaging may mas mataas na target para lagi kang may tamaan, no? Kung sapphire ka, goal mo mag-diamond, gawin mo. Pero kung di ka man umabot doon, mag-ruby ka man, mag-emerald ka man, meron pa din. May na-hit ka pa rin, di ba? So, eto, yung pangalawa, sobrang importante rin ito. This is to stay humble. So, palagi sa aming pinapayo ng parents namin to. And nakikita rin naman namin sa mga buhay nila no, kung paano sila nagsistay humble. So, ang pagiging humble kasi, hindi ito yung pagiging mahiyain mga mens or mahinhin. Ang ibig sabihin ng humble ay ito yung mga taong merong self-control and self-discipline. So, ito yung hindi nilalagay sa ulo nila yung mga resulta. Ito yung marunong tumingin at lumingon kung saan sila nanggaling and marunong magpasalamat sa mga taong nakatulong or tumulong sa kanila nung nag-uumpisa pa lang. So, kaya importante yung humility mga mens. Kasi kung gusto nating umangat at manatiling matagumpay sa buhay, kasi pag oras na yumabang tayo, so doon nagsisimula yung pagbagsak natin eh. Kasi mawawalan tayo ng self-control and self-discipline. Baka makagawa tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya at di nakakatulong sa pag-angat natin. So tulad ng mga masasamang bisyo, halimbawa pagsusugal, gabi-gabi, nasa bar, pumaparty, hanggang mapunta na sa palaging umiinom ng alak, and worse malulong sa droga. Yung iba ng bababae, ng lalaki, nawala na ng disiplina kasi umakyat na dito, yumabang na. At yung mga bagay na, ayun, ganito, ang magiging dahilan para mapunta tayo sa kapahamakan. So mag-share ako ng mga verses no na pwedeng reminder rin no para sa ating lahat. So sabi ni King Solomon nandito sa Proverbs 16 verse 8, pride comes before destruction and an arrogant spirit before a fall. So sa Tagalog, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. So kaya wag tayong magyayabang, no? Tandaan natin mga mens na lahat ng meron tayo, pahiram lang o grasya lang yan ng Diyos.
So kapag hindi natin inalagaan ng maayos, mawawala lahat sa atin. So meron din dito, isa pa, sabi naman ni Moses sa Deuteronomy 8:17 verse 18, you may say to yourself, my power and strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So, isa sa pinaka-importanting bagay para maiwas tayo sa kayabangan o paglaki ng ulo at manatili tayong mapagkumbaba ay yung pag-acknowledge natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng meron tayo dito sa mundo. So sa Kanya galing lahat ng lakas natin, ng ability natin. Siya din yung nagbigay sa atin ng mga opportunity na magtagumpay sa buhay, no? And dito, meron pa, sabi ni Paul naman sa 1 Corinthians 3 verse 6, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So sa Tagalog, ako ang nagtanim or ikaw ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. So kailangan recognize natin no na si Lord talaga ang may-ari ng lahat. Si Lord ang tumulong sa atin. Kay Lord lahat ng meron tayo. So, lagi nating isipin na yun nga, lahat ng meron tayo, grasya lang yan ng Diyos. Siya pa din ang nagpalago niyan. Siya ang may gawa. So, iwasan natin maging mayabang at mapagmataas para maiwas tayo sa pagbagsak. So, ito, si Jesus na may sabi sa Matthew 23 verse 12, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So familiar naman tayo sa verse na to, no? Na ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay siyang itinataas. So kaya kung gusto natin manatili sa taas, dapat manatili tayong mapagkumbaba. So ayun, I will end na yung I will end this with a verse from Jeremiah 9:23 verse 24. So this is what the Lord says, don't let the wise boast in their wisdom, or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. But those who want to boast, boast about the Lord. So ayun lang, no? Sobrang excited ako para sa ating lahat. And naniniwala ako na kaya naman nating lahat yan, no? Kasama natin ang Diyos, kasama nyo kami, sama-sama tayo dito hanggang dulo. And wala pong hihinto though given na may mga obstacles tayo and struggles tayong pagdadaanan, pero wag po tayong susuko. Kasi parte lang po lahat to ng proseso. And kapag nagtuloy-tuloy tayo, darating din yung tamang oras na lahat tayo aasenso eh. So ayun lang no, sana po nakapagbigay ako ng wisdom and kasama po kayong lahat sa aking prayers na lahat po tayo dito ay magtagumpay. So maraming maraming salamat po no. Dream big, make it happen. Never give up. See you all at the top. I am Nat and I am worldwide. Ayan, maraming salamat, Mentor Nat. Ayan, mga mentors. O, yun, maraming salamat, mga Mentor Nat. Well taken yung mga paalala and siguro dun sa dalawang shinare mo sa amin. Stay hungry and humble. Yun, so maraming salamat doon. And mga mentors, no, bago natin si mentor Nat, picture taking muna tayo. Ayan. So, maganda yung picture taking muna tayo. Mga mentor, so open po tayo ng camera. Mentor Nat, kayo po muna. Ilagay namin ito sa gitna. Ano na lang po, center si Mentor Nat. Picture. Mentor Nat. I am sign. Sino po ba pwede? Ayan. Sige. 1. Mentor ID. 1. Sige po. 1, 2, 3. Smile po. So, lahat naman. Next po. Lahat naman. Lahat po, mentors. Wait lang Gallery ko lang. Okay.
May hahabol pa ba? Open cam na po. Yan. 1, 2, 3. Wait lang ha. Chat. 1, 2, 3. Steady po. Smile. Next po. Speech. 1, 2, 3. Smile. Yan. Okay na, Mentor Dave. Hello, ayan. Nag-transfer lang ako. So, mentor Nat, bago namin kayo, tawag niyan, bago namin kayo, ayan, tawag niyan, paalisin, ano, we would like to give you, yan, this certificate of appreciation. Yan. Ilang po, lalabas na lang po ng kusa yan, eh. Wait. Saan ba yun? Certificate of appreciation, please. Ay, wait po, yan. So, before that, mga mentors, please open muna po tayo ng ating mga, tag niyan, ang ating mga mic. And let's say thank you po kay Mentor Nat. Okay? Bigyan ko po kayo ng, ng 3 seconds. Open po tayo ng mic natin and say thank you to Mentor Nat. 1, 2, 3, go. Thank you po. Mentor Nat. Thank you, Mentor Nat. Thank you, Mentor Nat. Family. Thank you, Mentor Nat. Thank you. Ayan. So, ayan, lalabas na lang po Thank you, yan. Mentor Nat. Oh, yan, meron pang humabol, Mentor Nat. So, eto po. Ayan. Thank you, Mentor Nat. Oh, yan, meron pang humabol. So, we would like to, ayan, lalabas na lang po yan and we will, very much appreciated po, Mentor Nat, yung alin. Nasaan na? Ayan, nasaan na? Yan. Very much appreciated po. Nasaan ba? Nasaan na? Ayan. Ang ating, sa pag-guest mo sa amin, Mentor Nat, and then we would like to give you or send you our certificate of appreciation on this day of August 29, 2024. Lalabas na yan po, maya-maya konti para ilabas po natin. Boom. Yan na. Ano lang po, nagkaroon lang ng technical difficulties. Ganyan po talaga pag live, mga mentors, kayo Wait, tanong ka muna. Ay, sige, maganda po ito. Mentor Menchi, teka lang, Mentor Nat, Mentor Menchi, tawag niyan, ano yung nakuha mo doon sa sinabi? Yan. Ni Mentor, ayan, Mentor Nat. And then if you have any questions kay Mentor Nat, mas maganda kung may tanong ka. Kung Mentor Menchi. Yan. Ayan, ano muna yung nakuha mo dun sa sinabi or sinabi sa atin ni Mentor? Ako yung yung nagustuhan ko talaga doon yung stay humble kasi kahit kung ano man yung ating mararating kailangan magpapakumbaba lang talaga tayo. Ayun lang talaga yung ko. Kumbaga tumatak sa aking puso at isip. Yung wow. Stay humble. Puso at isip. Wow. Puso at isip. Ito si Mentor Vanessa. Thank you, Mentor Menchi. Ito si Mentor Vanessa. Alam ko. Mentor Vanessa, ano ba naman ang nakuha mo doon sa share sa atin ni Mentor Nat? And if you have any questions, yan, pwede ka naman magtanong kay Mentor Nat. Yun, thank you po, Mentor Nat, sa sobrang napakagandang topic. And siguro po yung tumatak sa isip ko yung parang yung about sa comfort zone. Kasi feeling ko parang karamihan talaga sa atin, parang ayun yung pinakamahirap na challenge pagdating dito sa negosyo to. Kaya yes, ayun po, parang yung sa business natin, parang syempre wag tayong manatili dun sa comfort zone and para mag-grow pa tayo na mas parang hindi natin alam na kaya pala natin. Yun po. Thank you po. Maraming salamat sa makapagdamdamin mong pag-comment, Vanessa. Mentor Nat, ako meron akong question kasi tawag yan medyo yung question ko pang Mr. and Miss Universe. Mentor Nat, so alam naman po natin, kasi kasama namin or kakilala personally, hindi naman personally, kilala ko po si Mentor Irene.
So, sabi niya sa amin that it's parang ang hirap din na ang pangalan is Eder. Sa iyo ba, do you have any pressure of having, syempre, that you are, na kilala ka as, syempre, the son of our DODs, is there any pressure for you to be, distinguished or na ikaw tawag niyan, ikaw anak ng ating president and our, Ayun, no? Ang gandang tanong kasi ang dami rin na po nagtatanong sa akin yan eh. Pero to answer your question po, no, ah, parang hindi ko naman po kailangan ma-pressure kasi ginagawa ko to hindi dahil, well, isa na gusto kong maging magaling sa negosyo. Pero ang main talaga purpose kung bakit ko ginagawa to is para makatulong talaga sa mga tao. So, maybe good pressure na gawin ko talaga yung negosyo ng tama. Pero yung makabit yung name ng parents ko sa akin, parang for me hindi na siya nagmamatter. So basta ang ano ko lang talaga ngayon, goal ko lang is marami pa talagang matulungan sa negosyong to. Anak man ako ni GM and Press or hindi, yun lang po talaga yung goal ko. So magandang yun, medyo not sign, paano yan, mindset. Kasi narinig ko na nga kaganina na sabi mo na tawag niyan, meron na nga, well, marami na nagsasabi na hindi mo naman na kailangan mag-work or hindi mo na kailangan to, ibigay mo na dun sa mga distributors. So, well, syempre, ginawa mo naman to. Ang sa akin kasi, syempre, it's also a stress kasi I've also known mentor, si Pres, talagang magaling magaling si Pres. I mean, the stress na, alam mo yon, hindi naman siguro sabihin na lang natin na sila yung president or something. As in, Einstein of MLM, si Pres. So, is that any, I mean, pressure in you in regards, hindi sa yaman ha, I mean, hindi dun sa yaman, but yung magaling si Pres. Alam mo yun? So, is there any stress for you in regards to that aspect? Wala naman, Ments. Ang ano ko lang talaga, sobrang proud lang talaga ako. Lalo na kay Daddy, no? Na nakabuo siya ng ganitong kumpanya, no? Na marami talagang tao na tutulong. Wala talaga siyang pressure sa akin or stress sa akin. Sobrang proud lang talaga ako sa parents ko. So, hindi ka Magaling naman... talaga eh. Hindi ko mabibit yun, no? Oo, Magaling ako, pero to beat my father, hindi talaga. Ments, hindi. Tawag niyan. Sometimes no, bilang kasi sa aming mga magulang. Well, ako na, siyempre may anak din naman ako. Sa amin kasi sa aming mga magulang, mas gusto namin. I mean, our sons or aming mga daughters will be definitely gusto namin na mas alam mo yun, mas higitan namin, mas mahigitan nyo yung aming nakayanan. And then ayun lang na kasi syempre, 'di ba? It's well, I could just imagine sa yaman din eh. Alam mo yung magaling yung tatay mo. It's like I don't think it's like parang LeBron James and then dun sa Bronny. Parang ganun ang sitwasyon mo eh, 'di ba? Magaling yung tatay mo and then yung eto na may anak ka, eto yung anak mo. Saan? Ganun. Ganun na nasa isip ko. Mga mentors kayo po, meron kayong ibang mga questions o may questions kayo regarding kay Mentor Nat? Mentor Nat, kano kayo pala? O sige, ayaw nyo magtanong ha? Ayaw nyo magtanong? Sige, ako na lang. Mentor Nat kayo, how do you gather your team? What do you mean gather po? Gather, I mean, so meron kayo may meetings kayo or how do you handle your teams? Kasi sabi mo naman kanina that syempre may matutulungan ka. So how do you handle your team in regards to ayan, do you have a weekly meeting or something? So how do you handle your team? Yun nga po. So kaka-start lang namin siguro mag-1 year na din na ginagawa namin tong business. And halos lahat talaga ng member sa grupo ko po, mga mahihiyain. So, online lang. Tapos seryoso po yun ah. Online lang po kami madalas. Ganyan. Zoom lang yung mga talks namin. Ganyan. So, ito po, bukas, no? First ever po, sizzle ng team namin. Dahil nga po, lahat sila mahihiyain. And yun nga po, sa tulong rin po ng mga
mga crossline po natin, no, naging parang matutuloy na yung first ever like meet up po ng buong team Trident. Curious lang. So, siyempre, sabihin natin, tinotok mo sila, IBP mo sila or something, alam naman nila na anak ka ni Press or hindi mo hindi mo binabanggit, parang ganun. Hindi po. So, kasi yun, minsan ganito nga ni Mentor Irene, maano ko lang Mentor kasi nagkukwento si Mentor Irene minsan, hindi niya daw sinasabi yung apelido niya. Kayo, hindi mo rin sinasabi. Hindi din po. So, nung sumali na mentors, sumali na ng ganyan. So, alam niya yung background, etc. Hindi ka naman sinisinsong ka ba o hindi ka naman sinisinsong ng mga ano mo? Yung iba po, mens, ganun talaga eh. Minsan masakit sa ulo eh. Pero yun nga, kailangan tutukan talaga sila and tulungan talaga sila na maintindihan yung business and kung bakit nila ginagawa. So, okay naman ako, no? So, syempre, di ba? Anak ng presidente to. Tapos, sinisinsong ka lang. Ayaw magbukas ng camera, mga mentors. Tapos, di ba sabi nyo, nasa ano lang kayo, nasa Zoom lang kayo. So, I could imagine, well, naisip ko, syempre, nakabukas ang camera or something. Sinsong din pala. Yan, may tanong na Mentor Nat. Ano yung pinakamatinding struggle moment sa business? Ayan, so yun. Pinakamatinding struggle? Well, bukod sa, syempre nare-reject rin po ako, no? Pero ang naging struggle talaga sa akin nung nagsisimula is time management talaga. Kasi nung umpisa, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ko nga ginagawa dahil wala akong deepest why eh. Parang pinalaki kami na okay yung buhay. Yun nga, ang dami nagsasabi na hindi na namin kailangan magtrabaho. So yun talaga yung parang naging struggle ko, naging parang sakto na yung buhay. Okay na. Parang okay na kahit wala akong gawin. So yun po yung kailangan mabago sa akin. Mindset talaga na hindi forever nakaasa kami sa parents namin kahit sabihin nila na may mana ba yan or ganyan. Ayoko po ng ganun eh. So, kailangan gumawa ako ng sarili ko. So, yun po. Yun ang naging struggle ko sa pagnenegosyo. Yung hindi rin po naging consistent. Hindi ka rin po ng payo kay Pres. Madalas po. Okay. So halimbawa yung ganun men. So, paano yung lapit mo for example, syempre, 'di ba? Your dad is syempre dad and ano yan, kusa na lang siya lumalapit or naririnig mo na lang sa kanya or dad, meron akong problema. Paano kayo lumapit sa kanya or paano kayo manghingi ng advice kay dad mo? Pag sa negosyo po, lapit lang po talaga ako. Like, tatanong lang ako kasi ako medyo sentimental po ako lalo na pag sa mga tao. So, kunyari, meron akong member na gusto ko alagaan, gusto kong tulungan, ganyan. Pero parang nakikita ko na medyo hindi pa ganun ka focus, ganyan. So, pagka, yun, kunyari, lalapit ako kay daddy, kay Pres, para doon, sabi niya, ang pinapayo lang niya sa akin na, kung hindi mo pa nakikitaan ng wala naman, hindi natin mapipilit. So, hanap ka lang ulit ng bagong matutulungan. Ganun po. So, madali naman po siyang hinga ng advice. Minsan lang po talaga kasi dito po medyo tahimik si Pres. Parang hindi, no? Pero sa bilang daddy, father, siya medyo silent siya, pero ramdam na ramdam mo naman sa gawa talaga yung support, yung love, ganun. Kasi imagine ko mentor, no? Siyempre, kunyari nagzo-zoom ka, something. Meron po tayong special guest. Ngayon naisip ko, ito yung daddy ko, ganyan. So, ayun. So, ganun pala yung dynamics yung mentor. I mean, ikaw mismo yung lumalapit kay daddy mo to ask, right? Kasi akala ko, sa isip ko, pag nakikita, kasi ganun naman kami mga magulang. Pag nakikita namin ng aming anak na nahihirapan, or siya na lang mismong lalapit. Kasi ganun naman talaga eh. Yung nararamdaman mo yung mga anak mo na nahihirapan, kahit hindi ka humihingi ng tulong, andyan yun eh. So, ikaw talaga, ikaw yung talagang lumalapit. Buti naman. Which is, parang good thing rin siya na hinahayaan nila na kami yung magsabi.
Kasi nga parang alam nila na sila yung comfort zone namin. So parang hinahayaan nila kami na to figure things out muna on our own. Then kung hindi talaga kaya, hingi kami ng help, doon sila tulong. Ganun po. Ayan, mga mentors. Kita nyo, may zone zone din. May zone zone din doon. Ayan, ano po yung last tip nyo sa lahat ng mga bago at matagal na sa business mentor? Ang tip ko lang is maging consistent talaga. And like gawin nyo araw-araw. Parang aralin nyo pa rin siya araw-araw hanggang maging magaling kayo. Kasi ang negosyo natin, hindi siya overnight. May milyon ka na overnight. Laki na ng kita mo, may kotse ka na. Ano siya process siya like step by step siya. So, ngayon, aralin natin yung negosyo and gawin natin ng tama, no? Kasi, hindi natin namamalayan, ginagawa lang natin siya ng paulit-ulit, araw-araw, gumagaling tayo, natututo tayo. Hindi natin namamalayan na nasa taas na tayo. Ayun po. Yan, mentor Nat. Mentor Nat, last na lang. Last na lang So, so sabi mo kasi, nagtapos ka na ng pag-aaral and then you decided, right, na gawin na nga yung business. Well, kasi ganito naman yan eh. Siyempre, kung sa father mo pagtitingnan, parang medyo madali. Pumasok ka na, ano masasabi mo? Mahirap o madali yung business? With your personality. Mahirap po kasi, ano po ako introvert po ako. So, nahirapan po talaga ako nung umpisa. Yun nga po, sabi ko nga po, naaaral naman lahat ng bagay. Hindi ko rin naman po talaga linya ang pagnenegosyo, no? Ang passion ko po, gumawa ng kanta, kumanta, sumulat ng, ganun So, medyo on art side ako. So, pag titignan mo, ang layo niya sa business, no? So, yun po. So, mahirap talaga, men. Ilang beses rin ako na-reject. Yung kumakanta ka lang, si Mentor Abs. Si Mentor Abs sa ano yan sa Dubai yan drummer. So, could you imagine, I mean, syempre, gumagawa ka lang ng kanta and then ngayon, and then yung sabi mo, yung introvert ka and then you're talking to people na, uy, magnegosyo ka. And then, ano mo, simpress or something. Mahirap nga talaga yun. So, mga mentors, ibig sabihin nun, mga mentors, meron naman tayong kanya-kanya mga, kanya-kanya tayong struggles or kanya-kanya mga, yung pinagdadaanan. Si Mentor Nat na nga, nagsasabi sa inyo. Anak na ng presidente. Meron din siyang struggles. And then, hindi lang din struggles, meron din siya, nare-reject din siya. So, kung yung anak nga ng may-ari nare-reject, ikaw pa. Ayun. So, again, Mentor Nat, maraming salamat sa pag-unlock mo sa amin. And ayan na, I think lalabas na yung certificate natin. Ayan, so this certificate of appreciation, this certificate is proudly present to Nat Maniego, Diamond Elite Executive, in grateful recognition for generously sharing his wisdom. As special guest speaker of Stallions Team Day, given this 29th day of August 2024, Mentor Nat, maraming salamat. Again, mga mentors, please open our mic and let's say thank you again to Mentor Nat. 1, 2, 3, go. Thank you, Mentor Nat. Thank you, Mentor Nat. Thank you so much. Thank you po, Mentor Nat. Maraming salamat po. Natutunan. Again, Mentor Nat. Yeah. Again, Mentor Nat, on behalf of Mentor Yo. Thank you, Mentor Nat. Ayan. Cute nun. Ayan. Again, Mentor Nat. Ayan. No. Again, Mentor Nat, on behalf of Mentor Yovi and Mentor Ivy, maraming salamat po sa wisdom na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Mentor Nat. Sana makaulit-ulit kami sa iyo. Thank you, Team Stallions. Maraming salamat po. Thank you po, Mentor Nat. Maraming salamat. So, yan mga mentors, si Mentor Nat, ang ating Mentor Nat, and ayan po yung ating, that concludes our team day. But before anything else, eto na po ang ating Mentor Ivy para sa announcement. Huwag muna kayong maalis mga mentor, meron po tayong what do you call this? Meron pa tayong announcement, mahalagang announcement. Ayan. So, ayan. Mentor Ivy, are you there?
Yan, dito po ako. So, wait lang pa. Ayusin ko lang. Okay. Kasi nakadalawang nakasaksak kasi. Ayan. So, yan. Ayan, mga mentors So, if kayo sa tingin nyo may struggle din kayo dito sa ginagawa ng negosyo, gaya nga na sinabi or naikwento rin ni mentor Nat, meron din siyang mga struggles. So, ibig sabihin, talagang we are on the process of, tawag niyan, pagdadaanan talaga natin ng process. And siguro dahil na rin sa pagtutuloy-tuloy natin, may mga experiences, trainings, yun po yung maganda doon. Dahil through training, at sabi nga ni Mentor Nat kanina, na pag-aaralan naman. So, ayun, just continue what we are doing here. Yan, training lang tayo ng training. Sabi nga kanina ni Mentor Nat, no, be hungry, Mentor Feli, doon sa mga learnings na matututunan natin. Hindi lang dito sa mga gathering na ganito, lalo na pag nagpupunta tayo sa office. Tandaan natin mga mentors, all of our story, kanya-kanya tayong story, meron din tayong kanya-kanyang mga, tawag niyan, story to tell. At ang kagandahan nito, mga mentors, those stories can help to other people also to be inspired and to be, pwede nilang maging testimonies in their business journey dito sa High Worldwide. And kagandahan nga nito mga mentors, hindi mo gagawin yung business mag-isa. Yun naman ang lagi nating sinasabi, no? Hindi ka mag-iisa. Wag ka lang mag-emo, ha? Hindi ka nag-iisa. Nandito si Mentor Menchi, nandito ako, yan si Mentor Rosalie, nandito tayo. So we're building also a community which, yun nga, yung community natin, yun, konting marites ng konti, di ba? Mentor Menchi, pag nagpupunta tayo doon sa office, kwentuhan ng ganito, kwentuhan ng ganyan. So, yun man kagandahan. Ayun na si Mentor Ivy. Yan. Mentor Ivy, check it away. Yan. Thank you, Mentor Dave, no? sa sa pag-host today, and kay Mentor Nat sa special guest natin na kahit ako natuto pa rin. Still, wait lang po. Ising ko lang po Yan, nandito ako sa beach. Kahit background man lang, di ba? Sa bakasyon tayo. hanggang background na muna. So, ayan. Anyway, mga mentors, no? Announcement, no? Hindi ko siya matatawag na quick, pero okay lang po ba? Wait lang. 15 to 30 minutes or kaya pa, mentors? Kasi end of the month ngayon, so sasagarin ko na kaysa naman another schedule pa tayo, 'di ba? So mas mahirap pang i-gather. So nandito na rin tayo lahat. Um, Sasagarin ko na po yung time nyo. Okay lang ba, mga mentors? Pa-type nga po. um, Okay, yan. Pa-type nga po ng okay sa chat box kung kaya pa po. Kasi kung hindi po okay, okay na po tayo. Stop na, hindi na po ako mag-announcement. Wait lang. Yan, okay pa, buhay pa, gising pa ba mga mentors? Kaya yung mga nakahiga dyan upo-upo po tayo kasi yung boses ni Mentor Ivy parang lalabay, di ba? So, yung tipong kala mo hiniheli ka na, ganun po yung boses ko. So, hindi ako biniyayaan ng boses na powerful, yung talagang nakakagising, di ba? So, kaya yung mga naka-off cam, hiling ko lang dahil medyo importante rin po yung i-announce ko po ngayon. Maganda po, upo po tayo para hindi po tayo antukin. So, wait lang. Isin ko lang. Yan. So, before I start, wait lang po Gallery view ko lang yung isa. I have 2 monitors kasi dito sa bahay. Gusto ko kasi makita ko kayo.
So before I start, ayan, i-acknowledge ko lang lahat kayo. Ayan, Mentor Dave, hello. Ayan, Mentor Vanessa, Mentor Maria Liza, Mentor Menchi, Mentor Raymond, Mentor Christopher. Kasi parang ano rin to di ba? Meeting. Di ba? Parang nakikita ko po kayo. Mamaya picture lang Tignan ko kung gumagalaw ba kayo dyan. Mentor Ga, hello Mentor Ga, Mentor Feli, hello Mentor Feli, Mentor Marife, hello Mentor Marife, I miss you. Mentor Jonathan, ayan sa bago nating leader, welcome po sa ating team. Makinig ka lang po kay Mentor Jello dahil magaling po yun. Yan, may office lang, ano niya lang, office hours niya lang ngayon. So, ire-replay niya tong ano natin, team day. So, Mentor Abs, hello, Mentor Rosalie. So, Mentor Abs, nasa Dubai siya. So, Mentor Rosalie, hello po. Mentor Geraldine, taga Caloocan. Mentor Joy, from Cavite. Gising pa kayo? Yan, si Mentor Lou. Ano, Mentor Lou, tapos na ba ang hugasin natin dyan? Mukhang di kita nakitang naghuhugas habang nagtitraining Mukhang tinapos mo na kanina yung hugasin Mentor AJ, hello Mentor AJ. Kamusta kayo ni Mentor Crystalline? Mentor Mylene, hello. From Rizal. Mentor Nomi. Di ko alam kung si Mentor Noemi to o Nomi na iba to. Hello po, Mentor Nomi. Mentor Gina from Israel. Thank you sa pagpasok. Mentor Crystalline. Yan. Ang ating YEP mentor. Mentor Mig. So, bago po ba si Mentor Mig? So, hello po sa'yo. Mentor Myra. Yan, isa sa ating power leader from Israel din. No? And sino pa ba? Hindi ko nabanggit. Mentor Ronald and Mentor Rowie. So si Mentor Rowie, napakalayo niyan sa akin. All the way, from Valenzuela. Diyan lang sa kabilang bayan ng Valenzuela. Kasi taga Valenzuela po ako, no? So anyway, game na po. Hindi na po ako magpapatagal. So give me 20 minutes kasi hindi ko to kayang bigla-biglain lahat, no? Yung ating mga announcement. Wait. Yan, start ko po muna siguro sa tip, no? Magbibigay po muna ako ng tip ngayong gabi. Bigyan ko po muna kayo ng tip kasi syempre may bago dito. At least kahit papano may isa ka man lang na mabaon ngayong gabi, 'di ba? So, nabanggit sa atin ni Mentor TJ kung nakikinig tayo sa mga trainings niya before and sa pag nag-offline gathering tayo, mahalaga po na talagang nag-a-add tayo ng mga quality people. Familiar po kayo doon? Natatandaan niyo po yon, 'di ba? So, napakahalaga po nun. At the same time, yung mga achiever na. 'Di ba? Yung mga achiever na, yung nakikita mong achiever sa insurance, achiever sa sales, sa real estate, sa kung ano-anong field, achiever siya, nakikita mo. So, ano yan, ayan yung mga tinatawag na hot market or sila po yung mga quality leads, no? Yung quality people na kumbaga, magandang makasama natin sa business. So, okay po yon. That's good, ha? Kumbaga, tandaan niyo po yon. Maganda po talaga mag-add nun. Pero may idadagdag lang po si Mentor Ivy. Okay lang po ba may idadagdag po ako? Na wala namang violent reaction dyan. Baka kasi maaring naturo ko na to before, pero syempre may bago tayo and baka kahit na ituro ko na, hindi mo na siya nagagawa or hindi mo na siya nadadagdag kasi minsan kapag may bagong idea na naidadagdag sa atin, minsan yung old idea na effective, hindi na natin nagagawa. Tama ba? May ganong sakit minsan ang tao Pag may inintroduce sa atin na bagong idea, yung old idea, minsan hindi na natin na execute. So, ito po, actually, it is an old idea, no, na nabanggit ko na before. Ito po yung tinatawag na mga prospect na match mo. Ulitin ko po ulit.
sila po yung mga prospect na match mo. Ano po yung prospect na match mo? Diba? Inaano ko lang in the sense na mas maintindihan natin. Ang prospect na match mo, for example, para mas maintindihan natin, mentor-mentee. Mentor-mentee is business owner. Okay, di ba? Ang match na prospect ni mentor-mentee is business owner. Pag nag-usap si mentor-mentee at ang isang business owner, alam niya ang weakness, alam niya ang strength, alam niya ang needs at wants ng isang negosyante. Tama po ba? Nasusundan niyo po? Sa tingin mo, mentor-mentee, pagkausap mo, kapwa mo, negosyante, madali bang kumunik? Yes, Mother Mentor. Madali. Mabilis. Yes, madali kasi you have the same, no? Almost the same ng needs and wants, no? Kasi parehas kayo, match kayo. Ayun yung tinatawag na match, no? Match kayo. So, ayun po yung sinasabi ko na kapag yun din yung mga taong ina-add mo sa Facebook, mabilis ka pong makakakonect sa kanila. Kasi meron na kayong tinatawag na common ground. Meron kayong common ground, commonality. Diba? So, halimbawa, si mentor, wait lang. Mentor Rosalie. Yan, si Mentor Rosalie. Mentor Rosalie ay, di ba? Full-time mommy. Mentor Rosalie, tama ba? Unmute kami. Ay, sorry. Sige po. Yan, unmute moment. Ayan po. Opo. Mentor. Ayan, tama, di ba? Si Mentor Rosalie ay full-time mommy. Mommy siya. So, tama ba, Mentor Rosalie? Kapag nag-add ka ng isang mommy and mausap ka ng isang nanay, alam mo ang needs at wants ng isang nanay. Opo. Madali bang kumonek sa isang nanay? Yes, Mentor. Okay. So, yan. Then last, ano pa ako ng isang example? Sino ba maganda? Mentor Joy sa Bandal. Pwede kang on cam or unmute, Mentor Joy? Yes, ma'am. Ayan, si Mentor Joy, taga Cavite siya. Wait lang po. Saan ka? Yun, wala. So, ayan. Si Mentor Joy, parang, di ba, Mens, nagtatrabaho sa call center company? Tama ba ako? Hindi, ma'am. Bali, sales executive ako sa isang logistic. Hindi. Logistic ka pala. Okay. Sige, sabihin na natin sales executive ka sa logistic company. Okay. Anong pangalan ng company pala? Explorer Freight Corporation, ma'am. Maraming nag-work dyan. Yes, ma'am. Marami. Oo. Yung isa kasing pwedeng ni Mentor Joy, pag may nakausap ka na nagwo-work dyan, mabilis ka makakonect. Yes. Yes, diba? So, ayan. O sige, tatanggalin ko na. So, yun, di ba napapansin nyo, Mens, yung mga in-interview natin, kung sino ka man, maganda, wag mong iwawala. Although nagpo-prospect tayo ng quality, pwedeng halimbawa yung kalahati quality na mga achiever yung ina-add mo, yung kalahati, ito yung nasa commonality na side, yung parehas kayo. Like kami ni Mentor Liovi, ako talaga ang more on ina-add ko mga business owners. Kasi kami negosyante kami ni Mentor Liovi. Tapos minsan ang ina-add ko, hindi lang actually sa ganun, no? Isa pang pwedeng commonality, yung school ko dati. Nagtapos ako sa college, FEU. So, nag-a-add ako mga taga-FEU. Kasi taga-FEU ako. So, makakakonect ako sa kanila. Then, taga Santa Clara, yung high school ko before. Kung ano yung pangalan ng elementary mo before. Bakit ko siya sinasabi? Kasi sa Facebook, meron tayong ganito.
sana matandaan nyo to kasi ano to, this is $1 million idea. Kumbaga, ano to, napakaganda ng idea na to. Hindi lahat actually alam to. So, dito sa Facebook, ayan pansinin nyo po, nakikita naman ng lahat. Baka maliit lang sa mga naka-cellphone, no? So, pero siguro gagawa ako ng tutorial neto, no? So, sa Facebook, pag nag-search po kayo, sample, halimbawa po, Valenzuela, dahil taga Valenzuela po si Mentor Ivy, Mentor Jovi. Pag sinerch ko Valenzuela, yan. Search ko lang ng ganyan. Then, pupunta ka po, pwede nyo akong sundan pwede nyo gawin sa phone nyo, sa other phone nyo, kung meron kayong other phone ngayon. Pag pumunta ka po sa people, yan, punta ka sa people, lalabas po, yan. Yung mga may pangalan din na Valenzuela, pero para lumabas yung talagang mga nakatira sa Valenzuela, punta ka po sa city, i-click mo tong arrow down, yan, ilagay mo yung Valenzuela. So, lalabas ngayon lahat ng nakatira sa Valenzuela. Nasundan nyo, mentors? Di ba? So, kung gusto ko pa siyang pwede ko siyang i-scrutinize pa. Halimbawa, nakatira sa Valenzuela, pero nagtatrabaho sa halimbawa, Uratex, sample lang. Sample lang po. Kasi may Uratex dito sa sa amin. Yan, Uratex Philippines. Lalabas lahat ng nagtatrabaho sa Uratex na taga Valenzuela. Ang ganda po na itong na to, no, idea na to. This works for me. Actually, may mga na-add ako talagang quality at mas mabilis ako nakaka-connect sa mga ganito. Then kung halimbawa po, sample lang, kung ano po yung name ng company mo, ilagay mo po dito sa my work, ilagay nyo lang po dito. Sample si Mentor Jonathan. Sige nga, Mentor Jonathan. Nagwo-work ka po ba, Mentor Jonathan? Opo, nagwo-work. Opo. Saan ka nagwo-work? Anong company? Versa Innovation. Sorry. Paulit nga, Mens. Versa Innovation. Pa-spell nga, Mens. V ba? Pwede mong i-spell. Spell out. Right. Chinat ko na lang po. Ayun, chinat mo. Thank you. Ayan, Versa Innovations. So, halimbawa, ito, ilalagay po natin sa my work. Sana lumabas siya. Ayan, ito ba? Versa Innovations Corp. So, pag nilagay mo siya dyan sa work, yan. Pero kasi naka-Valenzuela ako So, anywhere ko lang to. Tanggalin ko lang tong, may search kasi akong Valenzuela. So, iano ko lang siya. Iano ko lang Versa, iganyan ko lang. Tanggalin ko lang. Puntahan ko ulit yung Versa, Innovations. Yan. Pag nilagay ko siya dyan, yan, Mens, makikita mo dyan, Mens. Lahat ng nag-work dyan sa Versa Innovation, pwede mo siyang ma-add. Nakita mo, Mens, yung na to, idea na to. So, even though hindi kayo close ng mga yan, ma-add mo siya. So, kung sino yung mag-accept sa'yo, so dun ka makakapag-start, no? Na mag-prospect. Pero ang pagpo-prospect, mga mentors, ayan, i-stop ko lang, no? Gawa na lang po ako ng dyan, mobile tutorial regarding dyan. No? Basta pag nag-search people, pwede mong baguhin yung work, pwede mong baguhin yung sa city, pwede mo yun i-customize. Yung sa city, work, at saka sa school. No? So, kung anong gusto mong i-target, pwede nyo pong i-search doon. Halimbawa, McDonald's. Crew ka sa McDonald's, pwede mo makita lahat ng mga nagtatrabaho sa McDonald's sa Cavite, sa McDonald's sa Pampanga, ganon. Yun yung maita-target mo. So, yun yung tinatawag na yung sa commonality. Pero, strategic sa Facebook, yun yung strategy via search. No? Yung sa via search. May natutunan ba kayo minsan? Natutunan man kayo? No? So, nagets naman ba? Naintindihan ba?
Sige po, Mentor Abs, go lang. I-replay nyo na lang po ito. Ayan. Are you learning? Patype nga po, I am learning. Meron bang hindi nakaintindi? Naintindihan nyo po ba? Yan, nasundan naman, Mens, no? So, kahit kay Mentor Mylene, ilagay mo lang, Mens, Rizal. Yan. Tapos kung saan ka nag-work before o kaya nag-work si husband mo, lagay mo dun sa work. Tapos ma-add mo na yung mga nag-work doon. 'Di ba? Magic. Ganun yun eh. Magic yun eh, magic. So, anyway, yan, nagbigay lang ako ng isang tip para kahit papano may mabaon kayo ngayong gabi, pero hindi yan talaga yung pinaka main purpose kung bakit tayo nanghingi ako ng oras pa sa inyo. So, una, yan. Una po, ayan. Dahil special tong September sa amin ni Mentor Yovi, hindi ko alam kung gagawin namin tong monthly, pero most probably ngayong September, tignan natin kung ano yung magiging tanggap, no? Ngayong September, unang-unang ano natin, ngayong September na meron kaming parang special na parang incentive, mini incentive lang siya para lang masaya. Alam niyo 'yun? Para pag gumagawa tayong content kahit papaano masaya-saya naman, 'di ba? Yung alam mo 'yun na parang gumagawa tayo ng trend, Mentor Menchi, Mentor Mylene, Mentor Feli, 'di ba? Yung medyo papauso lang tayong konti ng 4 weeks, 'di ba? So, ano lang naman 'to, pakulo lang. Ang ano ng team natin, meron tayong, ito hindi ko pa siya nagawa ng poster, no? Pero gagawin ko to. So, weekly content challenge. Yan. Sino dyan yung mga magagaling gumawa ng content? Ha? So, yan. Lahat kasali, ha? This is open to all Stallions members. Kahit wala dito sa Zoom. No? Kahit hindi naka-attend ngayon, lahat ng Stallions members na gustong sumali, ano lang ako, magpo-provide lang kami ng hashtag para makita namin kung sino yung lahat ng kasali. No? So, itong weekly content challenge, gagawa kayo ng content, syempre. Ngayong first week of September, diba? Halimbawa, first week of September, sige, ililik ko na yung pang first week, pero para pwede mong paghandaan, para meron ng meron ng edge yung mga umatan ngayon. 'Di ba? Pwede mong paghandaan. Diba? Yung pang first week natin, hindi, at saka masaya din to. Kasi kahit naman actually walang reward, gagawin mo naman talaga to eh. Kasi nagne-negosyo ka with IAM. Pero para lang masaya, pare-parehas tayo ng mga content, di ba? Gumagawa tayo ng trend. So, yung etong first week natin, ang laging cut off natin ay Monday. So until September 9, ayan yung September tama. September 9 ang parang last na pasahan. Yan, kapag nag-post ka ng September 10, wala na, hindi na yung kasama. Parang yung pang first week, September 1 hanggang September 9 yung post mo. So, ang ano natin, sample, yung first na gagawin natin content, magtitimpla ng barley. Gagamitin mo yung product, use the product. Barley, no? Barley muna tayo para pare-parehas, no? Yung ating flagship brand, yung barley. So, magtitimpla ka lang ng barley. Ikaw na bahala kung anong gusto mo. Kung mag-TikTok ka habang nagtitimpla ka ng barley, hindi ko alam. Kung magbigay ka ng information, paano ba magtimpla ng barley, or magbigay ka ng benefits ng barley, bahala ka na, ikaw nang bahala. Use your creativity, no? So, saan magbe-base si Mentor Ivy ng winner? Ito naman, di na masyadong malaking prize, no? Kasi, syempre, team lang naman natin to and katuwaan lang din para masaya lang din, di ba? So, actually, not for the price, pero maganda din po kasi lahat talaga tayo gawin to.
not for the price, para rin talagang, kasi pag ginagawa natin to mga mentors, gagayahin din tayo ng mga nasa under ng organization natin. We lead by example, no? So we will lead by example. So ang qualification natin, dalawa ano lang 50% yung views. view tuloy. Views. Yan, 50% views sa dami ng views, and then yung 50% sa dami ng heart. Yan. So pag pinagsama, yun yung 100%, yun yung mananalo. Ang pinaka best content for the week, 500 pesos. Yan. Galing yan sa bulsa ni Mentor Ivy, Mentor Yovi, ah. Ano lang, para katuwaan lang, mentors, para masaya din tayo habang gumagawa ng content, no? So, para happy-happy. Tapos alam ko ba kami mga competitive dito, pero kung halimbawa, may nanalo tapos magkasunod kayo, wag ka naman madi-discourage, ha? Hindi yun yung purpose ng challenge natin. Ang purpose ng challenge natin, matuto tayong lahat gumawa ng content, ng own content. Kasi alam ko, nasanay na tayo, nagiging comfortable tayo, na merong copy-paste, may nakikita kang post, di ba? Tama po ba? Mas madaling mag-copy-paste, tama po ba? Pero let me tell you, mas effective ang content pag original, pag galing sa'yo, at pag ikaw mismo ang gumagawa at nakikita ng mga friends mo, mas effective siya, mentors, no? So, do you agree ba na mas effective yun? Kaysa yung nagka-copy-paste ka lagi, wala naman problema doon, okay po yun. Pero, wag mo siyang parang sa loob ng isang linggo, walang nakitang mukha mo. Walang nakita yung mukha mo, yung friends mo, hindi siya maganda sa feed. Kasi para kang, pag pumunta yung hindi mo kakilala, pumunta sa feed mo, iisipin niya, hala, legit ba to? Kasi parang wala namang muka, wala man lang picture, wala man lang video sa wall. So, napakahalaga po nung online presence na tinatawag. So, ganun siya. Hindi ko na ililik yung mga ibang ano to. So, bale, ilan ba siya? 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So, bale may apat, no? May apat na weeks for September. So, apat mananalo. Okay? Apat yung mananalo ng September ng tigpa 500 pesos. Okay? Okay na yun, na. So, parang si Mentor Lu, nalilitan eh. Nalilitan ka ba sa 500? Ano na yan? Okay na yan. Challenge yan eh. Hindi. Para lang masaya. Masaya-saya lang. Yes. Torsa. Ay, walang gagamit pala ng mga auto-likers, auto-heart. Alam ko yan, ha. Makikita namin yan pag mga puro foreigner yung mga nag-heart ng post mo. So, wag po tayo mandaya. Mentors, laro lang to. Walang magdadaya, ha. So, maganda, enjoyin lang natin, no? Enjoyin lang natin yung paggawa ng content para at least makakasanayan na rin natin to na kung sa 4 weeks gumagawa ka ng content, edi ituloy-tuloy mo na sa susunod na mga weeks. Matututo kang mag-isip at maging creative at gumawa ng content. So, yun yung first. Yan, okay na, ha, yung weekly content challenge. So, panote na lang, mentor. Sino ba ang ano ko? Mentor Vanessa, paano nga panote? Panote, no? Sexitary. Yan. So, next. Ito na po. Bilisan ko na po. Diba? I have 11 minutes na lang pala. Yan. Yung next po natin, so marami-rami to, no? Pero okay lang. Tatlo lang siya kasi. So, bale tatlong incentive kasi to. Ah, 'di ba? Yung isa, yung weekly content challenge natin. Yan. Gagawa natin yan ng poster, huwag kayong mag-alala. Para lahat naman ay ma-notify. Then, second one is yung
meron tayong exclusive, ito po exclusive incentive sa pumupunta ng Friday. Sino po dyan yung mga pumupunta ng Friday sa office? Pataas po ng kamay. Yan, exclusive po to. Kung hindi ka pumupunta ng Friday, punta ka na ng Friday. So, kasi mahalagang gathering po yon. Yung offline, ito po kasi ay online team day. No, mga mentors para sa mga bago. Ito po yung online team day natin. Meron tayong guest dito. And usually, hindi naman po ganito kahaba ha. Hindi po laging ganito. Hindi po laging nagsasalita si Mentor Ivy. Ngayon lang po. Minsan hindi po ako talaga nagsasalita dito sa team day natin. More on sa special guest. No? Then tapos na. Pero ngayon dahil end of the month, kaya tayo merong ganito. So, yung Friday naman, mga mentors, yan po yung offline. Offline gathering natin. Offline team day naman yan sa office. May training din po doon. Then afterwards, nag-gather po tayo as a team. Quick gathering lang yon. Then, uuwi na rin. At least, nagkakakita-kita po tayo, nakakapag-brainstorming po tayo, nakakapagtanong po tayo sa ibang kasama natin sa team. Uy, Mentor Lou, paano ka ba nakabenta ng 3 box? Paano ka ba nakakapag-Jade, Mentor Menchi, Mentor Maria Lisa, paano mo ba ginagawa yung nakakapag-close ka sa live, mga ganyan. So, dun po sa ganyang mga gathering, nakakapagtanong ka ng personal dun sa mga kasama natin sa team, sa community. And baliban pa dyan, nagkakakita-kita tayo, nababandin tayo as parang family na din, di ba? Second family na rin yung etong Stallions family. So ito, exclusive po. Exclusive ba, mentors? Wala na po magtatanong, baka pag sa abroad ba, cash ba yung may ano ba na cash? Hindi po kasama talaga yung sa abroad kasi meron pang isang incentive na panglahatan. Ito po ay exclusive sa pumupunta sa sa office. So at the same time, sobrang dali nito, mentor. Sobrang dali. Pamigay talaga, Mentor Lou. Pamigay ito, kaya i-hit mo. Kasi pag hindi mo na-hit, wala. Wala ka. Hindi ka kasama. Mahinggit ka na lang, di ba? Sure. Wait lang po Buksan ko lang. Hindi kasi pa ako sanay talaga dito sa sa laptop ko na to. Wait lang Buksan lang natin yung... Nakagawa na kasi ako ng poster kanina. Bago minadali ko na yung poster. Sana po. Share screen lang ako. Ayan. This is exclusive po sa Yan, nakikita ba? Yan, exclusive po to sa mga Stallions Metro Manila and nearby provinces na leaders na pumupunta sa office. So, kung kaya mong pumunta ng office, every Friday lang naman, so maka-qualify ka dito. Kasi ang isa sa, yung number 2 muna yung ko na requirement. Number 2 requirement must have complete complete. Nabasa niyo yan, mentors. Complete attendance stamps. Dapat meron kang stamp nung IAM. Alam niyo po yung stamp, yung passport ng IAM, yung IAM passport. Kung wala ka pa po nun, bili ka po sa IAM. Parang 100 po yun, no? Tama ba, Mentor Menchi? 100 ba yun? No, 100 po yun kasi yun po yung ini-stamp. Yes, ma'am. Para sa training, para nagigauge mo kung ano na yung mga naa-attenan mong training sa IAM. So, every Friday, makikita ko yun kung kumpleto ka, kung may stamp ka ng September 6, September 13, September 20, at saka 27. So, ayun yung unang requirements. Yung complete attendance sa stamps ng every Friday. Then, the second requirement, madali lang po ito. Sobrang madali lang. Kung talagang tatrabahuin mo, madali lang po talaga. Pang 1 month na po ito. From September 1 to September 30, magkaroon ka lang ng direct referral. Yung ikaw talaga yung nag-direct, hindi po sa leader mo sa'yo po. Direct referral ng any of the following. Para sa lahat.
Kasi sasabihin, ay mens, para lang ba sa mga executive? Hindi. Kahit associate, napakadali na yan. Makapag-DR ka lang ng 5 copper. Madali ba mag-5 copper sa loob ng isang buwan? Mentors? Dali lang yan, mentors. Kung i-hit natin. 5 copper sa isang buwan. Then, or po to hindi siya enda, or 3 silver, 3 silver na direct, or 2 gold na direct, or 1 jade lang na direct. Nako, mukhang may nakahit na agad. Nakita ko ang mukha. May nakahit na. Di ba? 1 jade lang na direct, 2 gold, pero kailangan complete yung attendance ng stamps. So, kuha mo na yung second na requirements. Then the last requirement, maintenance. So maintenance for September, 600 up. Ano yung 600 up? Wait lang Stop ko lang. Ang 600 up, 600 unilevel points. Or kung sa barley, 6 na box. Bumili ka lang ng 6 na box ng September. So nakapag-maintenance ka, meron ka ng Project 001, meron ka ng maintenance, 'di ba? Maintain na yung account mo kasi 'di ba 3 boxes maintained na. So, kasali ka pa dito, no? Nakuha mo na yung requirements nito. 6 na box lang. So, yun lang. Madali ba, Mentor Lou? Kayang-kaya? Doable ba? 'Di ba doable naman? Yes, Pinadali man. ko yan Dapat nga, ano yan 8 copper yan Ginawa ko na lang 5 Laban, laban, laban. Para tapos, ang incentive na yan, para masaya lang. Actually, not for the money, not for the talaga. Yung bonding rin po kasi, no? Para maband rin yung team natin. Hindi lang puro business. Siyempre, para after ng hatawan, ng September, October, movie bonding tayo. Yan, luxury cinema dito sa may yung bagong mall, yung Opus Mall. Yan, diyan tayo Hindi pa ako nakaka-try diyan kaya sabi ko ay eto na lang yung pang sa Stallions. So, VIP cinema and then afterwards exclusive dinner. Yan, with our mentors tayo. Kasama kami and tignan natin kung makakahugot kami ng isang diamond mentor na exclusive na makakasama natin sa dinner. So, ayoko munang ipangako 'yon kasi wala. Pero ang sure na makakasama nyo, kami ni Mentor Liovi. Diba? So, tayo po yung magkakasama. Then, may exclusive dinner tayo. Then, exclusive, na rin, mentoring na rin sa mga makakahit. And, syempre, yung bonding. Yun po yung masarap doon, yung masaya, 'di ba? Mag-movie bonding tayo. Gusto ko mapuno natin yung theater. Gusto ko yung pag nagpa kami, yung anong tawag doon? Yung black, anong tawag doon, Mentor? Alam mo ba 'yun, Mentor Lou? Black screening. 'Yun, black screening yung gawin natin, ha. Kaya i-hit nating lahat, 'di ba? Gusto ko mas maraming makahit kasi wala namang limit yung makakahit niyan. So, mas marami, mas masaya. Okay po ba yon? Masaya ba yon, mga mentors? So, yun po yung second incentive. Okay. Di pa po natatapos. May last po tayong incentive. Gusto nyo pa ba? O gusto nyo na matulog? Excited pa ba kayo, mentors? Yan. Medyo lang ako kasi wala akong talagang tulog. Wala talaga akong tulog kaya nahihirapan rin ako magsalita ngayon. So, lutang-lutang tayo ng konti ngayon. Sana to? Okay lang ba i-live? Ay, hindi pwede i-live Ngayon, hindi po pwedeng i-live. Kasi sa Stallions leaders po ito. So, naka-record po ito Kung may mga leaders kayo, pwede nyo ipanood sa kanila tong training ni Mentor Nat kanina, then yung announcement. Then last na po tayo. Yan. Ito na po. Yung last natin is, syempre,
Hindi pwedeng mawawala yung dare to be elite na pa-incentive natin. Kasi ang business natin ay rank-based system. Tama ba? Lahat ba na naiintindihan na ang business natin ay rank-based system, rank up, no? So, eto on top to Halimbawa, eto na-hit mo. Tapos etong sa luxury cinema na-hit mo. Ibibigay namin yan pareha sa'yo. Nasusundan nyo? On top to, mentors. Kasi special lang talaga yung September sa amin ni Mentor Jovi kasi anniversary namin yun eh. Anniversary namin ngayong September and parang treat na rin namin sa inyo to. Kumbaga pamigay na talaga to lahat. So, kasi 10 years anniversary namin, wedding anniversary namin ngayong September. So, kaya special talaga yung September sa amin. Kaya, ayan na. Mentor Raymond, ikaw na ba? Masakit na yung ulo ko eh. Yung literal na masakit na talaga yung ulo. So, masakit talaga yung ulo ko, mens. Kasi nababad ako sa aircon kanina. Wait lang. Ito na po yung isa. Wait lang Wala kasi tayong tech eh. Ako din yung tech eh. Sino ba yung magte-tech dyan sa susunod? Wait lang po. Open ko lang. Muna kayong lalabas. Downloads. Ayaw niya magpakita. Bakit ayaw? Save ko na lang ulit. Yan. So, habang naglo-loading siya, nagda-downloading yung aking file. Pa-type nga po sa chat box, sino yung magra-rank up ngayong September? I-type mo po sa chat box. I am Sapphire. I am Ruby. I am Emerald. I am Diamond. Yan. Ano to? Anong patingin po ulit? Mamaya, Mentor Vanessa, send ko po sa'yo. So, ayan, wala palang magra-rank up. Hindi ko na babanggitin to. Yung nababanggitin yung pa-incentive natin sa mga magra-rank up. Ayan, si Mentor Galang ba magra-rank up ngayong Ayan, si Mentor Myra, I am Emerald. Mentor Ga, I am Sapphire. Sino pa po? Mentor Menchi, I am Sapphire. Mentor Marife, me. Ano yung Mentor Marife? Yung instruction comments I am, lalagyan ng I am. I am Sapphire. I am God willing, si Mentor Raymond. Ano yan? Anong rank up yan? I am God willing. Pauso kayo So, yan. I am Sapphire. And ayan, si Mentor Vanessa. Yan, panindigan nyo yan mentors Hindi para sa amin, para sa inyo. So, ito na. Nag-ano na siya. Pasensya na po medyo na nakuha ko yung time nyo Ito na po yung last kong Then, may last message lang ako afterwards. Yan. Ayun, nagpakita din. Nag-rumble-rumble kasi siya mentors yung mga file kaya hindi ko siya makita. Yan. Ano ba naman yan? Excited ka na ba mag-rank up? Parang masaya yung rank up natin ngayong September. Yan, Dare to be Stallions Elite. Di ba nung nakaraan, nagpa-luxury, nagpa-shopping incentive tayo. Ngayon, pinagsama natin. May shoes ka na, may cash ka pa. Yan. Gusto nyo ba yan? Parang ayaw nyo. So, madali lang po yung mechanics nito. Simpleng-simple lang. Dapat alam mo kung paano mag-rank up. Dapat mapanood mo yung IDBP2. IDBP2. I am Detailed Business Presentation 2. Nandun po mapapanood kung paano po mag-rank up. No? Then meron din yan sa i-up ko mamaya
yung pinaka poster kung paano mag-rank up. Ito meron nga ako dito sa ano ko. Piniprint ko talaga yan, nakalaminate kasi para palagi ko siyang maiche-check. So, Dare to be Stallions Elite. Ito po, Lacoste Shoes Incentive. Pag sa Sapphire, Lacoste Shoes ang ano natin, pa-incentive natin. Pero pag Ruby, may plus 3,000 shoes din. Para marami tayong nakalakos. Para masaya lang. Pare-parehas lang. Pero syempre, iba-ibang design, di ba? Then, New Emerald po, Lacoste shoes plus 6,000 pesos. Then, New Diamond, kumita ka na, may Lacoste shoes ka pa, then may 10,000 ka pa. Okay? Then, this is applicable for only September 1 to September, 31. Bakit nalagyan ko ng 31? 30 lang po yan I-edit ko mamaya. September 1 to September 30, 2024. Yan. Excited na ba kayong mag-rank up? Yan. Pamigay na po talaga. Pinapamigay na po namin yung income namin sa inyo para mag-rank up lang kayo. 'Di ba? So, para sa inyo po yan. Kasi, 'di ba? Malay mo, biglang nag-hit tayo ng ganyan. Mamaya may biglang pa-surprise pa sa IMD. Doble-doble ka na. 'Di ba? So, i-maximize po natin, most especially, ipaalala ko lang po, until September 9 na lang po, yung sa raffle natin sa Camaro. Tama ba, Camaro yon? So, Camaro and yung 7 million na prizes natin sa IAM na tigwa 1 million. So, mag-follow up po tayo. Wag po nating kalimutang mag-follow up. Everyday po dapat nagpa-follow up tayo. Kung everyday, sabi nga ni Mentor TJ, natutunan ko sa kanya, kung everyday nagpo-prospect ka, mas dapat kang nagpa-follow up everyday. Kasi yung mga fina-follow up, yun yung mga nakausap na natin Yung mga prospect kasi, pepresentan pa lang. Yung fina-follow up mo, nakausap na natin yon. Kaya dapat, mas lalong binibigyan natin ng time mag-follow up. Kasi malay mo, isang follow-up mo na lang pala, magjo-join na siya. Okay, mentors, na susundan nyo po. Then last, sorry marami akong announcement na i-ano ko na lahat. Isahan na. And last, mga mentors, lahat ng mga gustong hindi lang gusto, committed talaga mag-rank up. Gagawa kasi kami ng GC ng AI project. This is a project of all-in project. Pero ano ko na lang siya sa susunod. Hindi ko na siya maiaano ngayon kasi medyo i-detailed pa yun So, yung mga committed mag-sapphire na at least nasa platinum na or nasa jade na. So, yun po yung masasama dun sa GC natin, yung sa AI project natin. Yung committed lang, pero pag hindi ka naman committed na mag-suffer or mag-rank up, hindi ka naman pipilitin na sumama dun sa GC. So, for those committed lang. Kasi ang project po na yon ay for our Project Diamond ng parang ano na rin, Diamond project na rin for our Team Stallions, no? So kasi ang goal natin doon, ang goal kasi namin ngayon ni Mentor Jovi, ma-accumulate yung 10 committed sa left na magsasuffer and then 10 committed sa right na magsasuffer. So, tsaka bibira tayo pang diamond. Pero tignan natin kung anong ibibigay sa atin ng September. Malay mo, it is a September to remember, di ba? So, malay mo, ginugulang natin, marami mag-suffer ngayong September. Malay mo, ibigay rin sa atin, di ba? Blessing in disguise na ibibigay pala yung diamond, God willing, this month. Di natin alam pero basta ang preparation namin ni Mentor Liovi, ang goal talaga namin ngayon, kaya marami kaming schedule ngayong September. Ang goal kasi namin mapuno yung buong September ng talks
na sa amin mismo, na mga bagong direct, bagong imo-mold. Kasi ayun yung goal namin, 10 suffer sa left, 10 suffer sa right na committed para sure ball ma-hit yung diamond. No, yun yung goal natin. Magsobra man, edi masaya kung sumobra, 'di ba? So, kaysa naman magkulang, 'di ba? Mas maganda ng sobra kaysa magkulang, mentors. So, yun po yung sa AI project. So, sa susunod ko na lang siya ano. Then last na po talaga 'to. Ayan, bakit natin gagawin yung AI project? Kasi yung pinaka-purpose po nun is, 'di ba, yung pinaka-hashtag natin sa team, 'di ba, Stallions Worldwide. Ano yung hashtag natin sa team? Palagay nga po sa group chat kung lahat alam. Sige nga. Ano yung hashtag natin? Yung pinaka-main hashtag natin. Si Mentor, Mentor Myra, Mentor Raymond. Finish the race. Diba? Ang hashtag natin sa team, finish the race, ayun yung pinaka-tagline natin sa Stallions Worldwide. Finish the race. No? Pero, ang na-realize ko lang kasi, okay naman tumakbo mag-isa. Mentors, di ba? Pag tumakbo ka mag-isa, mas madali ka makapunta sa finish line. Pero sa negosyo natin, actually, di ka pwedeng tumakbo mag-isa eh. Pag sa larangan ng multi-level marketing, pag tumatakbo ka mag-isa, hindi ka makaka-build talaga ng grupo. That's tantamount na hindi ka talaga, that's the formula ha. Hindi siya pwedeng mabali na talagang kaya mong makabuild ng grupo pag gagawin mo lang siya mag-isa. Hindi siya pwede. Kaya nga tayo may grupo, kaya tayo may community. Kasi ang business na to, nakadesign siya na meron kang community na kasama mo. Meron kang team na kasama mong tumatakbo. 'Di ba? So, yung finish the race natin, maliban sa, actually malalim yun, hindi lang yun sa pera, hindi lang sa kung ano man, may mas malalim pa yon yung pagtakbo. Kaya namin yung pinili. So, yung isang dahilan, then kung bakit finish the race, 'di ba? Kasi gusto ko magkaroon or ma-instill sa atin yung culture na maghilahan tayong lahat papunta sa finish line. Mas masarap bang pumunta sa finish line na mas marami na nakakatapos dun sa race, 'di ba? Yung hindi lang ikaw, kasi parang anlungkot, 'di ba, pag ikaw lang nandun sa finish line. Yung ikaw lang yung magiging successful. 'Di ba? Ang lungkot naman. So, ang goal natin, mentors, kaya tayo may mga pa-incentive, kaya tayo yung mga rank up, then magkakaroon tayo ng EI project. Ang goal natin, mahila yung bawat isa sa finish line. 'Di ba? Lahat naman ng builder gustong makuha yung mga goals nila para sa mga loved ones nila, 'di ba? Para sa mga loved ones natin. So, yun yung goal natin, 'di ba? Na mas maraming umangat. Hindi tayo maghihilahan pababa. Okay? Hindi yan yung culture natin. Huwag tayo maghihilahan pababa na pag nakita mo yung isa mong kasama, kasabayan ko lang to si Mentor Lou, bakit ngayon, na siya, suffer na siya, ruby na siya. Yung ganon, tapos sisiraan mo na si Mentor Lou, mga ganon. So, hindi yun yung culture na binibuild natin. Ang gusto nating culture dito, not about the competition, but the community. Yung community natin na gusto ko lang ipaintindi, kahit magkakasama tayo dito, magkaka-crossline man tayo, isipin nyo po na kahit wala kang kikitain kay Mentor Menchi, kay Mentor Maria Lisa, hindi mo man siya halimbawa kalinya, si Mentor Jonathan, si Mentor Lou, si Mentor Mylene, halimbawa hindi naman nyo sila kalinya pero kailangan nila ng help, magtulungan po tayo.
kung kaya mo naman siyang tulungan. Hindi sa financial Wag financial ayoko yung may utang-utangan dito sa team natin kasi masisira tayo diyan. So, ang gagawin natin, magtutulungan tayo sa pag-abot ng mga goals natin, 'di ba? Para sa loved ones natin. So, yun lang. Kumbaga, samahan nawa tayong lahat ng Panginoon sa journey natin with I Am Worldwide. Then, kumbaga, gusto ko lang din i-ask sa inyo, kasi kami ni Mentor Jovi, kung mapapansin nyo, wala tayong opening prayer, closing prayer, baka may mga nagtatanong bakit walang ganon, kasi sa ibang team may ganon. So, iba kasi yung sa religion namin kaya hindi namin siya nai-implement sa team. Ang sa amin, nagpe-pray kami para kasi parang mas powerful yung prayer din na yung mag-isa ka lang, yung wala nakakakita sa iyo tapos nagpe-pray ka ganyan. So, yun. So after this assembly mentors, actually I'm done, no? Kumbaga, I just want to ask everyone na after ng assembly natin, itong team day natin, mamaya po, before you sleep, kung okay lang po, na isama natin yung buong Stallions community sa prayers natin mamaya. Okay lang po ba? Okay lang po ba mamaya pag nag-pray po kayo kay God, sama po natin yung buong community natin na mas marami pong umasenso, mas marami pong matulungan ng product natin, 'di ba? Alam ko marami tayong customer diyan na may mga sakit, mga leaders na mga may sakit, matulungan talaga ng product. Pag-pray po natin silang lahat. Okay, mentors, mamaya po, hindi na po dito sa gathering natin. Mas masarap, parang mas powerful yon. Mamaya, ganun po yung prayer natin bago tayo mag-sleep. Then, yun lang. Yun lang po. See us tomorrow. Diba? Kita-kits po. Sino po yung mga pupunta bukas? Diba? Bukas po. See us po tomorrow sa ating Friday offline team day sa office, sa head office po sa IAM. Then mag-process na rin po tayo para mayroon na rin tayong stock. Di ba? Kita-kits po tayo bukas. Yan. Then ulitin ko rin bukas kasi baka may para maulitan lang din yung mga iba na wala dito at mas maintindihan nyo at pwede nyo maibagsak sa mga leaders po ninyo. Okay? Kaya kung may mga leader kayo na wala dito, na pwedeng pumunta bukas, papuntahin nyo rin po bukas sa ating team day sa office. Kita-kits po tayo. So ano po yun pwede ka pong 5 p.m. nandun ka na, attend ka na ng IBP, magdala ka na ng guest, then 7 p.m. training na po yun. Nandun na po tayo, sabay-sabay po tayo magte-training. Then afterwards ng training, yun na po yung gathering natin. Then uwian na. Ganun lang po ka-simple. So ayun lang, I'm Ivy Joyce Agbo and I am Stallions Worldwide and I am Worldwide. Thank you, mentors, and God bless us all po. Maraming salamat. Salamat po sa time nyo na binigay nyo po sa akin ngayong gabi. Thank you, mentors. Thank you, Mentor Jonathan, Mentor Maria Diza, Mentor Menchi, Mentor Christopher, Mentor Maylene, Mentor Lou, Mentor Feli, Mentor Vanessa, Mentor Rosalie, Mentor Ga, bye! Mentor Dave, Mentor Joy, Mentor Marife, diba to? Basahin ko. Mentor Noemi, Mentor Geraldine, Mentor Gina, Mentor Kristadine, Mentor Myra, Mentor Gina, Mentor Ronald, Mentor Rowie, Mentor Liovi, and kung meron ako nakalimutan, Mentor Rosalie, kung sino man yung nakalimutan ko, ayan, bye po, mentors. See us po tomorrow. And see us po next Thursday, God willing po. Next Thursday, hakot tayo sa team day natin Tignan ko kung sino ang magiging guest natin. Dapat 50 tayo para may GCash. Pag 50 tayo, may pa-GCash si Mentor Ivy, Mentor Liovi. Bye po, mentors! Yan, see you po. 8 days training, Mentor Jonathan. Maganda po matapos mo po yun para magkaroon ka po ng foundational knowledge sa business natin. Bye, mentors. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, mentors.
Good night, mentors. Bye-bye po. Finish the race. Huwag mong hahayaan na mawawala ka sa mundo, hindi mo na-fulfill yung purpose mo kung bakit ka ginawa ng Diyos. Guys, you are in the right company. You are in the right business. You have the best product in the world, which is yung barley po. Ito na daw yung panahon na dapat todohan mo yung negosyo. Kasi sa totoo lang po, no, dumadami ang ibang company na pumupunta na sa atin. Dapat, this is a perfect timing na dapat todohan ninyo yung negosyo. Dapat mag-improve ka sa business na ginagawa natin. Diba? Kung saan ka mahina, doon ka mag-focus. Kaya o kakayanin ng amends. Walang ibang paraan para magkaroon ng malaking resulta. Kailangan mong kayanin. Kailangan mong mag-stay committed kasi from this, mas lumaki pa siya because of commitment. To face your action, kung ano yung naging result ng ginawa mo, dapat tanggapin mo yon. Kasi walang ibang gagawa na maging maganda, maayos ang buhay natin, kundi tayo lang. Sarap pala ng feelings na yung sasakyan mo na galing sa hirap. Yung galing sa dugo at pawis mo na hindi mo akalain na kaya mo rin palang maglabas ng sasakyan. Ako, wala akong ibang makitang opportunity sa labas na pwede mapangalagaan yung health ko, yung health ng family ko, and at the same time, pwede kong makuha yung pangarap ko na habang tinutulungan ko yung ibang tao na makuha din yung pangarap nila. Sino dito naka-experience, na-reject siya? Sige, taas kamay, yung na-reject na. Okay lang yan. Alam mo yung mga hindi nagtataas ng kamay? Hindi pa na-reject, tama? Pag hindi ka pa nare-reject, hindi ka nag-i-invite. Kasi pag hindi mo nalalaman yung purpose mo, pag hindi mo inalam yung purpose mo, bakit mo ginagawa sa Worldwide, ay mahihirapan ka po dito. So ganun siya, dapat alamin mo yung purpose mo. So naniniwala ako, pag maganda yung intention natin, pag good yung nasa puso natin, mas marami tayong ma-achieve na magaganda at mabubuting bagay. Huwag kang magpapaiwan. Kayo, depende na lang sa'yo kung kung sasama ka o magpapaiwan ka dyan sa baba. Tama? Kaya sumabay ka na.